po, isa po tayo sa ating prayer meeting sa gabi nito. Bago po kayo magsitero, awit po tayo ng nabiling. Papurihan ng Diyos, sa din ng Lord, at ang kami mga kapatiran na sa ayon ng hasa, at mga pwede sumaybay sa ating sa live stream sa Spotify. Naway kasama po namin kayo sa punta. Papurihan ng Diyos. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinuko ang mananako. Ang buhay niya'y kusang pinihalay, pito ng langit sa ating binuksan. Kapurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Kapurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Sama-sama ni Kristo, yaman sa salaybin, Diyos na tayo. Kahit ang dugo ni Kristo ang nasasalang sa atin ay nagpahama. Ang bawat mananalig ng daigdig, patawag ng Diyos tunay na matanggi. Kapurihan ng Diyos, kasundin siyang tunay. Kapurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Dahil sama-sama ng Kristo,
kahirap, biyaya niya'y labing sapat. Pag tumasa ang pagsubok, ang nakapagay si Jesus. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at ang lugar pag may bagyo sa kung puso ko'y nalulumbay, siya ang aking kaaliwan, at pag ako'y nalulunod, ang ako'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, pag ang pera'y hindi mana, at pagdating niya ang ganda, tayo nawa'y masuntunan, kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlunan ang may bagyo. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat, maging sa ating mga nanonood ng mga kapatid, sa ating lang tahanan. Sa gabi ito ay una, ipapasalamat tayo sa Panginoon at nagkatipon-tipon tayo at oras ng pananalangin na magkakapagsama-sama tayo. Ang announcement po natin, of course, at pagkatapos po nito, alas 10 ang susunod o pangalawa, meron din sa alas 3 ng hapon. So, patuloy natin panalangin ng isa't isa at panalangin din po natin ang nalalapit na Kapaskuhan, bagamat hindi tayo makakapagtipon as a church at pagkakaroon tayo ng tinatawag natin yearly gathering para Christmas party ay hindi po natin masasagawa ngayong taon. Next year na po, no? Next year natin gagawin yan kapag tayo ay siguro naturukan ng vaccine. At least we are more confident in fellowshipping with one another, at the same time we are more protected with that. So, mamaya may mga karandaran na tayo dapat ipanalangin para sa mga kapatid. So, pa rin lamang ang aming announcement, no? Tungkol sa bagay niyan. And wala na akong iba pang natatandaang activities pa natin this year, kundi pag-ingatan lagi natin sa sarili natin bilang magkakaroon sa panalangin. Okay, so yung sama natin sa panalangin yung activities this week sa mga kapatiran natin magpapakasal. Ay panalangin natin na sana'y maging tawag dito, maging mainam, no? At hindi maulan, hindi maayos. Okay? Okay, gawin natin, awit muna tayo sa pag-awit, awit ng pagbati, and then pagkatapos ito, we will proceed with the message, and then we will pray together as a church, no? As a church, okay? May pahabol kayong panalangin, text mo lang sa channel, no? Para madagdag sa mga prayer request natin. Sige po, awit mo natin, praise the Lord. Paano na po nakaupo? At kung tulisado po, praise na natin. Sige, everyone, praise the Lord, ready, sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God. The joy of the whole earth is Mount Zion on the skies of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the
Ang gawin muna natin, manalangin tayo. Let us pray. Ama namin dakila, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, at kumayan mo kami sa gabi ito as we study this important subject, O God, na nakikita namin sa Biblia. Kaya tulungan mo kami na buksan mo ang pituan ng pangunawa ng iyong mga anak. Salamat sa mga pagpapala at mga panalangin namin na sinasagot mo sa iyong kalooban. At gabay. Okay. So, ang manalangin sa pangalan ni Jesus, pumunta muna tayo sa mga text natin. Slide please. Yan muna. Tignan muna natin itong text. Itong point na ito, hindi ito point namin special point niya. No? Bagamat isa sa mga bagay na makikita namin sa Biblia, ito'y pagsunod sa atin sa kanyang patungkol sa panalangin. Ito yung mga talata muna natin na is natin bigyan pansin. No? John 14:13 to 14. Okay? Ano man ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung ihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. John 15:16. Hindi ninyo ako hinirang, ngunit ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo. Ang dahilan ay upang kayo ay umayo at mamunga at bunga ay manatili. At anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, sa ko ay ibibigay niya sa inyo. John 16:26. Sa araw na iyon, ay hindi kayo ihingi sa akin ng anuman. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hingin sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Verse 25, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo sa pamagitan ng mga talinhaga darating. Ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo sa pamagitan ng talinhaga. Subalit, maliwanag kung ipapahayag sa inyo patungkol sa Ama. Sa araw na iyon, ay hihingi kayo sa pangalan ko. Hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Ngayon, may mga katanungan ako na kinakailangan matutunan natin. Ano ba ang ibig sabihin o kahulugan ng manalangin sa Panginoon? Pangalan ni Jesus. Ito ba isang magical formula na kinakabit natin pagkatapos ng ating panalangin, parang abracadabra, no? Para maaning panalangin natin? Ito ba yung ilalagay upang ipaalam na tapos na ang isang panalangin? Okay? Bakit sinasabi ni Kristo na manalangin tayo sa pangalan niya, gayon wala naman tayong nakita sa Biblia na ginawa o nanalangin ng ganito ang mga apostoles? So kung titignan niyo yung mga apostoles, wala kayong makikita na lagi nilang sinasambit sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa kanilang mga pananalangin, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo, para sa mga iglesia, wala siyang nababanggit na gano'n. No? Pag dinutugtong ba natin yung in Jesus' name, ang ating panalangin ito ba ay garantisadong sasagutin ng Ama? Kasi yan yung sinabi niyo sa mga talata, no? Kapag nanalangin kayo sa aking pangalan, sasagutin kayo ng Ama. Garantisado ba talaga na sasagutin ng Ama yung ating mga panalangin? So yun yung mga siguro katanungan na nais malaman ninyo. No? Ito ba yung isang magical formula na kinakabit natin pagkatapos ng pananalangin para mag-abracadabra? No? Ito ba yung isang
no? Kung sino ka, paggalang sa'yo at pagkilala sa'yo. At minsan naman kapag yung pilido mo nahihilera doon sa mga salot ng lipunan, masasabi din natin yung ibang mga tao na associated ka ron sa pilidong ito dahil kamag-anak mo o kapatid mo o kakilala mo, talagang masasabi natin pinanggagalingan ng tukso, pangungutya, okay, kawalang galang or hindi pagpapahalaga sa iyo. Okay? Well, halimbawa, may nabisita rito at ang nabisita, Luhiler ang pilido, no? Luhiler. Yung pronunciation pala nun sa France, Luhier. Hindi Luhier. Yun pala ang pronunciation, no? So, kaya may nabisita rito mga aboitis, no? Connected ka ba dito sa mga ganitong tao or ilustrado o pilido, or ilusorio, mga kilalang mga pangalan? At minsan na nabibigyan natin ng pagpapalaga at paggagalang dahil dun sa kanilang mga apelyido. Well, ganito ba ang sinasabi ng pananaw ng mga Hudyo? Minsan naman sa Western mindset, gusto lang natin bigyan ng pangalan yung ating anak dahil magandang pakinggan. Okay? Kumbaga, gandang pakinggan ang pangalan nito Okay? Halimbawa, Michael o kaya Mark. Ano pa ba magagandang pangalan? Yung pangkaraniwan, no? Minsan na-associate pa sa mga nababanggit sa Biblia yung pangalan, maaring napakinggan ng magulang mo, nagandahan siya rin sa pangalan na yun ang ipinangalan niya sa iyo. Gregory, no? Pinangalanan ka, Gregory, talagang Amerikano ang dating. Talagang ita ka naman, Gregory ang pangalan mo, no? So, gusto ng tatay mo pangalanan ka ng Gregory. So, yun ang ipinangalan sa iyo dahil magandang pakinggan. Minsan, sa ganun ipinapangalan ng mahal niya sa buhay, yung kanyang mga anak, no? Minsan western mindset po yung ganun. Pero kung pag-uusapan natin po sa kultura ng Hudyo, hindi po ganito ang kaisipan ng mga Hudyo pag nagpapangalan sila, no? Actually, sa salitang Hebreo, yung word na name means Shem, sa Griego ang ibig sabihin onoma. 1,000 beses nga ginamit itong word nito sa Biblia. Ibig sabihin talagang nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Hudyo sa pagbibigay ng pangalan sa isang tao. No, bago tayo pumasok sa mga punto na bakit natin ginagamit yung in Jesus name kapag nananalangin tayo. Ano ba yung mga nakapaloob na katotohanan dito? Now, nais kong makita ninyo na when sa mga Hebreo, sa mga Hebreo, ang kanyang pangalan ay katumbas ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pangalan ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkatao, reputasyon, kahalagahan, karakter, otoridad, kung ano o sino siya. Yun po ang masasabi nating pananaw ng mga Hebreo sa pagbibigay nila ng pangalan sa kanilang mga mahal sa buhay. No? At makikita natin yan sa Biblia. For example, pangalan ay katumbas ng kanyang katangian. Kawikaan 18, talatang 10. Anong sabi rito? Ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay. Tinatakbuhan ng matuwid at doon siya tiwasay. Well, ano ba ibig sabihin nito? Literal ba ito na yung merong isang malaking building tapos doon sa building na yun nakalagay yung salitang Lord tapos dito nagtatakbuhan yung mga tao? Hindi. Of course, ang kahulugan nito, nagpapakita ito na ang Panginoon mismo ang siyang takbuhan ng tao. Yung Panginoon mismo ang siyang tinatawag dating matibay na tore na equivalent ito, no? Ang ating Panginoong Kristo yung katangian niya na siya'y matatag at matibay. Okay? Katulad ng tore. Hindi yan literal na tore na may pangarang Lord, no? Or isang building na may pangalang Lord at doon nagpupunta yung mga tao pag may bagyo. No. It speak of God being a strong tower. Okay? Na ang idea nito, they run to God for safety and security. In the same time, nais kong makita ninyo, sa Biblia rin, yung pangalan minsan ay paggamit ng otoridad ng pangalan. Paggamit ng otoridad ng pangalan. Parang ano yan? Parang
tipo bang nag-uniforme ka ng uniforming police, tapos lumabas ka dyan, may tsapa ka pa, kahit hindi ka police, no? May tsapa ka pa, and then tumayo ka dyan sa kalsada, and then anong tawag dito, ano ka dyan, nag-traffic ka dyan, sinusunod ka. Dahil unang-una doon sa kasuutan mo, no? Nakakala nila ikay isang pulis. Well, usually, yung paggamit ng otoridad ng pangalan, makikita natin sa Biblia yan. For example, 1 Samuel 17:45. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumapit ka sa akin na may tabak. Ito yung labanan ni David at saka ni Goliath, no? May maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan o sa otoridad ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Dito makikita natin na as far as David is concerned, hindi siya lumalapit sa kalaban niyang si Goliath sa kanyang pangalan, no? Lumalapit siya sa otoridad na meron siya dahil siya ay isang mamamayang Hudyo at ang Diyos ng mga Hudyo ay ang tunay na Diyos ng Israel, no? Ang totoong Diyos. So dito, yung paggamit ng pangalan ay paggamit ng otoridad nung nasa pangalan. Okay? Now, isang magandang klasikong halimbawa rito ay makikita natin sa Gawa 19. No? May gumamit ng pangalan ng ating Panginoong Kristo na wala naman silang taglay na otoridad dahil unang-una, hindi nila kilala si Kristo. Ito yung nangyari sa Aklat ng Gawa 19:13 hanggang 16. May ilan sa mga Hudyong pagala-gala na nagpapalayas ng karumaldumal na espiritu ay nagsimulang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sinabi nila, ipinag-uutos namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesus na siyang ipinangangaral ni Pablo, 7 anak na lalaki ni Eskeba, isang Hudyo at pinunong saserdote ang gumagawa nito. Okay. Sumagot ang masamang espiritu at sinabi sa kanila, kilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Ngunit sino-sino kayo? Ang lalaking may karumal-dumal na espiritu ay lumundag sa kanila at nagapi sila dahil siya ay higit na malakas kaysa kanila. Kaya tumakas sila mula sa bahay na iyon na mga sugatan at walang anumang damit. Ano makikita natin dito? Why they become unsuccessful? Bakit hindi sila matagumpay sa pagpapalayas ng masamang espiritu do ginamit nila yung pangalan ng ating Panginoong Kristo? Sapagkat yung pangalan ng ating Panginoong Kristo parang ginawa nilang talisman. Alam mo yung talisman? Ginawa nilang anting-anting. Okay? Akala nila yung pangalan ni Kristo, magical words na sinasambit. Kaya nga pag nagpapalayas ng demonyo, palakasan na sigaw eh. Pero andun pa rin yung demonyo, nakangiti pa rin eh. Hindi nakukuha sa sigaw yan, mga kapatid. Si Apostol Pablo nagpalayas din ng demonyo. Pero makikita natin doon sa karanasan ni Apostol Pablo, ibang-iba sa ginawa nitong mga taong ito. Bakit? Kasi naiintindihan ni Apostol Pablo yung kanyang otoridad na meron siya bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. Okay? Kaya nung nagpalayas si Apostol Pablo ng masamang espiritu, as if si Jesus Christ ang nagpapalayas, dahil siya, taglay niya yung otoridad ni Kristo. Okay? Tuloy po tayo. Acts 16:18, no? Maraming araw, ito yung nangyari sa Aklat ng Gawa, no? Kung yung matatandaan, yung batang babae na sinasapian at nakapanguhula. Maraming araw na ginawa niyang ganito. Sipin mo maraming araw ang lumipas muna Hindi pa napupundi si Apostol Pablo eh. Mukhang nakulitan eh. Ngunit si Pablo nabagabag ay humarap at sinabi si Espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa kanya, at ito ay lumabas agad sa oras din yon. Anong pagkakaiba ng dalawa? No? Ang pagkakaiba ng dalawa, si Apostol Pablo, naintindihan niya, yung taglay niyang otoridad, bilang isang Kristiyano, hindi bilang apostoles bilang isang Kristiyano na katulad niyo at katulad ko rin, kung anak ka ng Diyos, na taglay mo ang otoridad, bilang anak ng Diyos na itaboy ang masamang espiritong ito bilang pagmiministeryo at tumutulong ka doon sa taong nangangailangan katulad ng batang ito. Opposite dun sa mga sons of Sceva na ang dating nila dun sa pangalan ni Jesus Christ na ipinangangaral ni Apostol Pablo as if anting-anting. As if magical words.
At yan din minsan ang pagkaunawa ng Kristiyano kapag ginagamit nila, in Jesus' name. Okay? In Jesus' name, pinapaalis ko yung lagnat mo, Erwin. Okay? Hindi nila naintindihan yung pagkakagamit ng pangalan ni Kristo. Okay? Na as if in everything, no? Sakit sa ipin, okay? Lahat pinaalis in Jesus' name. Sometimes they misuse the name of Christ as if a magical word or parang talisman. Pero dapat yung tandaan, pag pinag-aralan natin ang Biblia at pinag-aralan natin kung paano ginagamit ang isang pangalan sa Biblia, makikita nyo, ang gumagamit nito, nakakaunawa siya nung otoridad, nung pangalan at yung personang naandun sa pangalan na yun. Katulad nung makikita natin sa mga halimbawa ng Biblia. Okay? Tuloy po tayo. Halimbawa, pag sumulat ka naman, Unang Hari 21:8. Sa gayon, sumulat siya ng mga liham sa pangalan ni Ahab. Kaya ang sumulat dito yata yung asawa niya, no? At tinataka ng kanyang tatak. Ipinadala niya ang sulat sa matatanda at sa mga maharlika na naninirahang kasama ni Nabat sa kanyang lungsod. Ito si Jezabel, no? Okay? Hindi siya direktang sumulat. Kung di, ang ginamit niya, maari yung official letter na ginamit niya, yung, anong tawag doon sa mga papel natin? Yung may yung may tatak pa ng marikina. Ang tawag natin doon, yung official letter na ginagamit natin minsan, no. Maaring ganito ang ginawa ni Jezabel kasi gusto nga makuha ni ni Ahab yung lupa ni Nabat. Ayaw nga ibenta ni Nabat dahil nga ito'y pamana ng lahi. Okay? At saka sa Biblia bawal po 'yon, no. Yung ipinamana ng lahi mo na ibebenta mo, nasa nila yon, nasa batas nila yon. Kaya lang si Ahab, hari siya, kahit hari siya, hindi niya nakumbinsi si Nabat na ibigay o ibenta yung lupa sa kanya at papalitan niya ng magandang lupa. So si Jezabel ngayon, gumawa siya ng paraan para sirain itong si Nabat sa pamagitan ng pagsulat in the authority of Ahaz, no? As if na si Ahaz ang sumusulat. Taglay niya yung seal, pati yung maaring papel na ginagamit nila roon para ipaalam dito sa mga matatanda at maharlik ang naninirahan na kasama ni Nabat at siniraan nga si Nabat dito at pinatay at pagkatapos patayin, nakuha nga ni Ahab yung kanyang lupa. Okay? So, the authority na taglay ng pangalan. Now, hindi lamang yan. Ang susunod na nais kong makita ninyo, yung pagkatawan sa pangalan na ginagamit. Okay? Brad, balik. Oh, isa pa nga. Nako. Balik. Yan. Sige, balik. Balik pa. Mali. Okay. Sige. Ayan na. Diyan lang muna. Okay? Susunod, wala na kasi dyan no? Yung pagkatawan sa pangalan na ginamit. Tinabura ko siguro yung naibigay ko kay Erin. Yung pagkatawan sa pangalan na ginamit. Ang ibig sabihin nito, instead of. Okay? Kumbaga ang idea po rito, yung kapag ikaw ay gumamit ng pangalan, parang ikaw ang kumakatawan, ikaw nagre-represent. Okay? Parang yung mga congressman natin, nire-represent nila tayo. Parang dito, bigyan ko kayo ng halimbawa 1 Samuel 21:9. Pakitignan mo nga sa 1 Samuel 21:9, magagawa mo dyan. Pagkatawan sa pangalang ginamit, pangalawa yung sa una yung sa otoridad, di ba? Ngayon yung pagkatawan sa pangalang ginamit. 1 Samuel 21:9. Lumipat tayo doon kasi doon gagamitin tong points kong to . Okay. 1 Samuel 21:9. Lalabas din ba yan doon sa ating video? Yung 1 Samuel 21:9? Okay. Tignan nyo na lang sa inyong mga tahanan 1 Samuel 21:9. Ayan. English Tama ba? Okay. Tama ba yan? 1 Samuel 21:9?
Mukhang ako ang mali ah. Teka lang, mukhang mali yung text ko. Okay. Ang text ko, connected kay Nabal, no? Yung text ko, connected dun kay David, na inutusan niya, si Nabal. Okay? Hindi yan. Okay? Ito yung text ko ah. Nang dumating, or 2 Samuel rather, brother. 2 Samuel. Kung di man 1 Samuel, baka 2 Samuel yun. 2 Samuel 21:9. Tingnan natin, subukan natin para makita ng mga kapatid natin. Para makita ko yung text natin. Ay, hindi rin. Okay, ito na lang, no? Nakalimutan ko yung text, ha. Pero nasa akin yung pinaka wordings narito, no. Babasahin ko na lang sa inyo. Nang dumating ang mga kabataan, tauhan ni David, kanyang sinabi kay Nabal ang lahat ng mga salitang iyon sa pangalan ni David at sila ay naghintay. Ganito po yan. Kung inyong matatandaan, no? Sino yung asawa ni Nabal? Sino yung asawa ni Nabal? Abigail ba? Yung asawa ni Nabal? Diba? May asawa siya, no? Si Abigail ang pangalan. Kung inyong matatandaan, si David, nung hindi pa siya hari, diba? At tumatakbo sila kay Haring Saul, napunta sila sa isang lugar at dun sa lugar na yon, talagang maraming pag-aari si Nabal. Okay, ang asawa niya si Abigail. So, isang araw, nag-utos si David sa kanyang mga tauhan upang kausapin si Nabal. At nanghihingi sila ng pagkain, okay, para sa mga tauhan ni David. Dahil yung mga tauhan din ni David, hindi sila nagnanakaw dun sa mga alaga ni Nabal ng mga hayop na marami, bagamat nagkalat, in the same time, binabantayan din nila. So ang ginawa ngayon, pumunta itong mga tauhan ni David, itong mga kabataang ito, at kinausap si Nabal, at sinabi ng mga tauhan, kung ano yung sinabi ni David na kailangan nila kay Nabal. Of course, alam naman natin naging sagot ni Nabal, di ba? Nakainom pa nung sumagot ito eh. Hindi niya raw kilala si David. Okay? At talagang binastos at ininsulto yung mga tauhan ni David. 1 Samuel 25. Tama ba? 1 Samuel 25:10, Brad. 1 Samuel 25:10. So, ininsulto pa yung mga tauhan ni David at pinauwi silang walang dala. Okay, nagpupuyo sa galit si David, papatayin niya nga si Nabal, pero nahadlangan sila ni Abigail sapagkat si Abigail, nabalitaan niya yung nangyari. Kung papaano, sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, sino ba si David? Sino ba ang anak ni Jesse? Maraming mga alila sa mga araw na ito ang lumalaya sa kanilang mga Panginoon. Binastos eh. Okay? So, pumunta ka muna sa verse 9, brother. Verse 9, nang dumating ang mga kabataang tauhan ni David, kanilang sinabi kay Nabal ang lahat ng salitang iyon sa pangalan ni David. So, instead of David is being represented by his by his servants, no? Para humingi kay Nabal ng tulong. So, yun ang isa sa mga paggamit ng pangalan, yung pagkatawan sa pangalan na ginamit. And then, pangatlo, pagpapakita ng iyong karakter o reputasyon. Yan na yun, yung susunod na text natin, brother. Yan. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. At ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Dito, pinangangalagaan mo yung pangalan mo, no? Pero yung pangalan dito, tumutukoy ito rin sa karakter o reputasyon mo. Kaya nga ang mabuting pangalan, di ba? Kahit ang pangalan mo Christian or Intoy or Chano, okay? The name itself, hindi yun eh. Yung reputasyon mo, yung karakter mo, yung pagkatao mo. Yun yung tinutukoy rito. Isang paggamit na ginagamit ng mga Hudyo kapag ginagamit yung pangalan. Now, next slide.
Yung sabihin na subalit, yung sabihin na, for example, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, pinagkalooban sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. At doon sa verse 23 ng chapter 2, nang siya ay nasa Jerusalem, ng kapistahan ng Paskwa, marami ang sumampalataya sa Kanyang pangalan nang kanilang makita ang Kanyang ginagawa. No? Ito yung pangalan ni Kristo. Yung sabihin mo na sumampalataya ka kay Kristo bilang tagapagligtas, hindi lang yung pangalan ng sinasampalatayanan mo kundi yung pagkatao, yung persona. No? Yung persona ang sinasampalatayanan mo. Next slide, Brad. Ito ang sinasampalatayanan mo. Ngayon, papasok na tayo roon sa ang manalangin sa pangalan ni Jesus. Ano ang kahulugan nito? Okay? Unang-una, ang manalangin sa pangalan ng Jesus, ito ay pagtataglay natin ng otoridad niya na makalapit sa Ama sa ating pananalangin. Okay? Kumbaga, kung lalapit ka sa Ama, gagamitin mo yung pangalan ni Kristo Jesus, okay? May authority ka as if si Kristo ang lumalapit sa Ama, no? At nananalangin, okay? May access. Bakit ka may access? Dahil ang ginagamit mong pangalan sa otoridad ng ating Panginoong Kristo, nananalangin ka. Therefore, yung panalangin mo, tinatanggap ng Ama. Yun po ang ideyang nakapaloob doon, no? Using the name of Christ or Jesus in praying, speak of authority na makalalapit ka sa Ama. Okay? Yun po ang idea sa nakapaloob na praying in the name of the Lord Jesus Christ. At alam din natin, the reason that we have access to God the Father in praying because of Christ. No? Ito ang dahilan kung bakit may access tayo sa Ama sa pananalangin. Dahil kay Kristo at sa kanyang finished work of Calvary. Therefore, sa paglapit mo sa Ama, dapat mong maintindihan, if you use the name of Christ, you have the authority to become bold in your prayer to God. Why? Because authorized ka na makalapit sa Ama sa pamagitan ni Kristo. Okay? Pangalawa, ito'y pagkatawan sa atin, sa Kanya, sa pagharap natin sa pananalangin sa Ama. Now, kapag ikay nananalangin and using the name of Christ, as if Christ is the one praying. No? As if Christ is the one praying because you are using His name when you pray to the Father. Kumbaga, ikaw yung kumakatawan dun sa pangalan na yun. Na as if ikaw ang nananalangin, no, sa Diyos Ama na nasa langit, sapagkat ang pagkakagamit din ng pagkakatawan ang pagkakagamit din ng salitang pangalan ay pagkakatawan natin sa Kanya sa pagharap natin sa pananalangin sa Ama. Pangatlo, ito ay pagdalangin natin sa Kanyang kalooban at layunin tulad ng ipinapanalangin niya sa Ama. So kapag ikay mananalangin in Jesus Christ's name, Amen, no? Kunyari mananalangin ka, Panginoon, patayin mo itong taong ito in Jesus Christ's name, Amen, mali po yung panalangin na yun. Dahil dapat mong isipin kung mananalangin ka and using the name of Christ in praying, dapat yung kaisipan mo, ano kaya ang ipinapanalangin ni Kristo sa Ama para sa tao? Saan mo malalaman yan? Di sa Biblia. Pag-aralan mo yung prayer life ni Jesus Christ at pag-aralan mo yung content ng kanyang panalangin at makikita mo ano ang pinapanalangin niya. So, in the same thing, yun din ang ipapanalangin mo. Okay? Paano ba si Kristo manalangin? Ano ba ang karakter niyang manalangin? Nung si Kristo nakapako sa krus Diba? Sinaktan siya ng kanyang mga kaaway o mga taong galit sa kanya pero nanalangin pa rin sila. At ang panalangin niya, hindi mamatay na kayo. Kundi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Can we pray that prayer when we have enemies? O may mga taong galit tayo sa kanila? Okay? So dito, kaya nga kapag ginagamit mo yung pangalan ng ating Panginoong Kristo sa pananalangin, dapat naintindihan mo, alam mo yung kalooban ng anak. Alam mo yung layunin ng anak. No? Ano ba yung purpose ng anak? Okay? Tulad rin ito, ang dapat mong ipanalangin sa Ama upang maging katanggap-tanggap yung panalangin mo. Hindi lang basta panalangin. Okay. For example, Panginoon, payamanin mo ko yung talagang napakayaman na mapapanganga sila at titingalain nila ako. Kung kausap mo si Kristo sa mga oras na to, sa tingin mo, kagustuhan ni Kristong maging ganun ka? Kalooban ni Kristo na maging ganun ka, titingalain ka ng mga tao dahil gusto mo maging bilyonaryo? Okay? So,
using the name of Christ in prayer, dapat naiintindihan mo, no, yung kalooban niya at naiintindihan mo yung layunin ni Kristo para sa sangkatauhan. Okay? At naiintindihan mo when Christ, especially in his prayer life, yung ginagawa niya, ganun din ang gagawin mo. Pang-apat, ito ay panalangin na sumasang-ayon ka sa kabanalan, katangian at karakter ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ibig sabihin, kung mananalangin ka at gagamitin mo ang pangalan ni Kristo sa pananalangin, I hope sinasang-ayunan mo yung kanyang kabanalan. Okay? Ito bang bagay na to gusto niya sa'yo? Sinasang-ayunan mo yung kanyang karakter. Hindi sasalungat sa karakter ni Kristo yung hinihingi mo sa Diyos Ama. At sang-ayon sa Biblia, hindi rin to sasalungat, no, sa kanyang katangian. Ibig sabihin, your prayer must be consistent with the holiness, okay, the characteristic and the character of the name. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya nga kapag nanalangin tayo in Jesus Christ's name, huwag niyong isipin na magical formula lang na ginagamit natin yun. Or period, no? Pag nananalangin tayo. Okay? Sa pananalangin na yan. Or isang panalangin para malaman natin tapos na yung panalangin. Or ginagamit lang natin para lang masabi natin ay kapag ginamit natin yung pangalan ni Kristo sa panalangin, tsak, didinggin tayo ng Ama eh. Mali po lahat ng kaisipan na yun. Dapat yung maintindihan, when you use the name of Christ in prayer, you understand the authority that the Lord Jesus Christ is giving you para may access ka at makalapit ka sa Diyos, Ama. Actually, yung paggamit din ng pangalan ng ating Panginoong Kristo eh. Mamaya, magbibigay tayo ng example niyan. Pangalawa, dapat maintindihan mo kapag nananalangin ka, parang ikaw ang kumakatawan kay Kristo as if He's the one praying to the Father. Kapag ginagamit mo yung kanyang pangalan. Pangatlo, okay, ipapanalangin mo rin sa dalangin mo yung kalooban niya, yung gusto niya, at yung layunin niya. Malalaman mo lahat yan sa kanyang salita. Sinabi nga niya rin sa John 15:7, no? If He abide in me and my words, yung salita ko, nag-a-abide sa iyo, nananatili sa iyo, He shall ask what He will and it shall be done unto you. So paano mo maipapanalangin yung mga kagustuhan ng Panginoon unless you know the word of Christ? At dahil didinggin niya ito, dahil will niya eh. Diba? Idinilangin mo yung kalooban niya, idinilangin mo yung sinabi niya sa kanyang salita. At the same time, the content of our prayer must be consistent. Sumasang-ayon to sa kabanalan, katangian, at karakter ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ma-check natin, no? Minsan yung mga panalangin natin bilang mga Kristiyano talagang salungat doon sa karakter, kabanalan, at katangian ng ating Panginoong Kristo. May God forgive us all. Basta magamit lang natin yung word na in Jesus Christ's name, akala natin talisman, akala natin anting-anting ang paggamit natin doon. In which mali po yun. Tignan natin ang isang halimbawa nito, no? Sa Gawa Kapitulo 4, 29 hanggang 30. Alam niyo yung nangyari dito? Alam niyo naman to, no? Yung issue rito, na kung saan pinersecute sila. Pansinin mo yung sinabi nila rito, ngayon Panginoon, tignan mo ang kanilang mga pagbabanta. Sino ito? Parang nagsusumbong, parang bata silang nagsusumbong eh, dun sa Diyos. No? Ipagkaloob mo sa amin. Ano yung hinihiling nila? Ipagkaloob mo sa amin na iyong alipin na sa buong katapangan ay makapagsalita kami ng iyong salita. Okay? Bakit kinakailangan maging matapang sila? Para handa sila makipagsagutan dun sa kanilang mga kaaway? Hindi. Ang inihiling nilang katapangan may kinalaman upang maipahayag nila ng walang takot ang salita ng Diyos. Iunat mo ang iyong mga kamay upang magpagaling at ang mga tanda at mga kamanghamanghang gawa ay mangyari sa pamagitan ng pangalan ng iyong banal na anak na si Jesucristo. Ito yung authority nila, no? Ginamit nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang prayer request upang ang matanghal walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, they draw the authority of our Lord Jesus Christ in performing, okay, the work that they will do. Ano yun? Yung mga miracles na gagawin nila. Hindi sa kapangyarihan nila, hindi sa pangalan nila. At pansinin nyo, no, kapag pinag-aralan nyo ang Biblia,
walang religious leader sa mundong ito, maging sa lumang tipan, walang sino mang propeta o apostoles, sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, ang nagsabi, manalangin kayo sa pangalan ko, si Kristo lang. Okay? Of course, ang Roman Catholic, iba teaching nun. Di ba? Ang Roman Catholic, kay Mary sila mananalangin sa Ama, ginagamit yung pangalan ni Maria eh. Pero sa Biblia, si Kristo lamang po ang nag-utos na kung mananalangin ka sa Ama, gamitin mo ang pangalan ko. So dito po kinakailangan maintindihan natin yung autoridad natin bilang mananampalataya na ako'y anak ng Diyos. At kapag ako'y nananalangin sa pangalan ni Kristo, okay? Authoritative akong manalangin sa pangalan ni Kristo bilang anak niya. Tumaharap ako, binigyan ako ng authority ng Panginoong Jesucristo na makalapit sa Ama at humarap sa Ama at tumawag sa Ama. At the same time, nagre-represent ako sa Kanya as if si Kristo ang nananalangin. Pero ako ang nananalangin kasi ginagamit ko yung pangalan niya. Pero in the same time, dapat nating maintindihan ang magiging content ng ating panalangin kung ano yung layunin ni Kristo. Ano bang gusto niyo sa sanlibutan ito? Ano bang gusto niyo sa kapwa mo? Ano bang gusto niyo sa iglesia? 'Di ba? Magkagulo tayo, 'di ba? Lumalim ang pag-ibig natin sa isa't isa. Dapat naintindihan mo ano ba yung purpose ni Kristo nung pumunta siya? Ano ba ang layo ni Kristo sa kanyang iglesia? Ano ba ang layo ni Kristo sa mga tao? Ano ba yung damdamin niya? In the same time, the content of our prayer must be consistent, sumasang-ayon dun sa karakter, sa kabanalan at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. So in using His name. Di ba? Napakahalaga ng pangalan ng Diyos eh. Hindi yan naiintindihan ng mga tao. Kaya nga minsan, yung word na Jesus, ginagawang curse name ng mga tao, lalo-lalo na ng mga Amerikano. Tayong mga Pilipino, maingat tayo eh. Of course, no, yung kinalakihan nilang Jesus Maria Jose or Sus Maria Joseph, hindi nila alam, curse name yun. No, na ginagamit yung pangalan ni Jesus, ni Maria, at ni Jose. Sa mga Amerikano, very common na yung gamitin yung pangalan ni Kristo eh, as curse name. Pero balang araw, pananagutan nila yan. Balang araw, hahatulan sila ng Diyos sapagkat banal ang pangalan ng ating Diyos. So tayong mga mananampalataya, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus dahil iniutos niya ito sa Biblia na dapat nating isagawa. Pero hindi bilang magical words. Huwag pong yung isipin na bilang anting-anting or magical words or ginagamit nyo lamang to para matapos lang yung panalangin ninyo. Or sa tingin nyo, pag idinuktong nyo in Jesus Christ's name, kahit yung hinihingi nyo, masama or labag sa kalooban ng Diyos, mapipilitan ng Diyos sagutin kayo. Mali po yun. Hindi po yun ang tamang pagkaunawa sa paggamit ng pangalan ni Jesucristo. Okay? Napakagandang pangalan ang ginagamit natin. Pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Okay? Dapat ito'y pahalagahan natin at maintindihan natin bakit ko nga ba ginagamit yung pangalan ni Kristo kapag ako'y nananalangin. Napakahalaga po. Tayo po yung mananalangin at gagamitin natin ang pangalan ni Kristo. Ano po ba ang mga prayer request na gusto nyong ipanalangin? Of course, may pagpapasalamat tayo, no? May nag-donate na naman ngayon ng mga karagdagan, mga used clothes. Iba rito, mga damit yata pambata, no? Na maibibigay pa natin sa relief kasi yung isang bulto rito na ipamigay na natin. So may dumating na panibago na pwede nating maipamigay pa. Okay? Ano pa pong karagdagang panalangin? Salamat po sa nag-donate na yan. No? Hindi po taga rito sa church na ito yan, pero galing po dun sa kabilang church na mga kaibigan natin noon na tinawagan, tumawag upang makapaghatid po. Salamat. Okay? So, ano pa yung mga karagdagan yung ipapanalangin natin? Oo nga pala, panalangin natin magandang weather bukas. Dahil bukas ay araw ng kasal ng isa natin sa kapatid sa pananampalataya, ipanalangin natin yan. Okay, ano pa pong karagdagang panalangin? Panalangin natin yung balagian nating hinihiling sa Panginoon, no? Yung patuloy na kalakasan ni Brother Alex. Okay, panalangin natin yung pakikipaglaban niya sa karamdamang lung cancer. Ganon din yung asawa ni Sister Auring.
Okay, na talagang may lung cancer din, kaya lang talagang nasa ospital pa hanggang ngayon, UST. Okay? So ipanalangin natin siya. Si Mike Tanyala rin, no? Isang kapatid natin sa lugar ng, saan ba lugar yun? Sa Teresa Rizal. No? At may lung cancer din. So, isama din natin karagdagang panalangin. Meron pa ho ba? Meron ba kayong pagpapasalamat sa Panginoon? Naubos na kayo sa pagpapasalamat? Salamat sa maraming bagay na ginawa sa atin ng Diyos. No? At sa pag-iingat niya, sa pagpapala niya sa atin, at sa patuloy na pagbibigay niya ng mabuting pangangatawan. Okay, meron pa ho ba? O sama natin sa panalangin, of course. Huwag natin kalilimutan si Pastor Baker. No? His health, may the Lord God continue to give him good health at sa kanyang buhay, no, na hindi na bata po si Pastor Baker. Continue to pray for him at masaksakan din siya ng vaccine sa Amerika bilang protection para sa kanila. Okay? At ganoon din tayo rito sa Pilipinas. Okay. So with that, ay mag-aan tayo ng ng ilang mga minuto sa pananalangin at tatapusin ko po yung ating sama-samang pananalangin ngayong gabi. Sige po, ganun din po yung mga nanonood sa atin. No? Maglaan po tayo ng oras sa pananalangin at huwag niyong kalilimutan na sama sa panalangin ng church at ang mga naglilingkod rito at yung mga event ng mga kapatid natin dahil ikakasal sila. Okay.
Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, ikaw na buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po, O Diyos, na ang iyong anak na si Jesucristo na siyang namatay sa amin, nilibing at nabuhay na muli ay nagturo ng napakahalagang bagay na gamitin ang kanyang pangalan. Bigyan niya kami ng otoridad, Panginoon, para kami makalapit at makapanalangin. Nawa ang maging content ng aming panalangin lagi bilang mga mananampalataya ay ang kanyang katotohanan, ang kanyang layunin, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabanalan at katangian. Salamat sa aral ng panalangin, O Diyos. Tulungan mong ma-revitalize, mahamon kami sa tamang pananalangin na aming laging gagawin sa iyo upang makapagbigay ng kalulatian sa iyo, Ama. Salamat sa gabing ito na kami nakapagsama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya sa dakong ito. Ganon din ang mga kapatid namin na nanonood. Ang dalangin ko, tulungan mo sila, dinggin mo ang kanilang mga panalangin sang-ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Makapaghatid nawa ng kalulatian sa iyong banal na pangalan ang lahat ng isinagawa naming pananalangin sa gabing ito sa iyong harapan. Dinggin mo kami, O Diyos, sapagkat ito'y dinadalangin namin sa iyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, siya naming manunubos at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po'y tapos na. At salamat po.